ngayong Monday, babantayan din natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. At dahil nga po sa ongoing trial, lumulutang ang usapin tungkol sa credentials ng pagiging senador. Aba, ano kaya po ang masasabi ng mga kabataan sa isyong yan? Pakinggan natin ang kanilang POV! Tama, importante yan. Siyempre, kasama ang nag-iisang Jusa. Jusa, ano ang point of view o POV ng mga estudyante dyan? Jusa! Morning, Jusa! Good morning mga kapuso! Good morning Pilipinas! At ngayon nandito po tayo sa Mary School kasama ang ating mga estudyante! Dahil nandito naman tayo para sa isa na naman pong point of view check mula sa mga estudyante. At ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin ay dapat na nga bang gawing requirement ang pagiging abogado sa isang senador o isang mambabatas? Aalamin natin yan. Simulan natin sa mga estudyante dito ng Mary School. We have here, hello Elton, good morning sa'yo. Kamusta ka naman? Okay lang po, ma'am. Okay, Elton, ikaw naman, ano ang iyong stance? Dapat na nga bang gawing requirement ang pagiging abogado sa isang lawmaker? Para sa akin po, dapat sumasang-ayon ako na dapat maging requirement para sa ating mga senado ang pagiging abogado dahil po sila po ay isang sangay ng gobyerno na madalas gumagawa ng batas ayon sa Article 6 ng Constitution ng Republic of the Philippines. At kung hindi naman po sila gumagawa ng batas, ayon sa Article 11, Section 36 ng Constitution ng Republic of the Philippines, sila po ay may sole power para mag-try and decide ng all impeachment cases. Ang pagiging abogado po ay hindi isang restriction para sa representasyon sa Senado, kundi ito ay isang qualification para ma-ensure po ang good governance para sa Pilipinas po. Napakaganda ng take ni Elton na yon. Talagang binase niya sa konstitusyon ang kanyang pagdedepensa. Tingnan natin kung may kakalaban sa ganong klase ng thought. Tingnan natin. Hello naman, good morning. Good morning. Anong pangalan natin? Cedric. Cedric, ikaw ba ay pabor o hindi pabor sa pagkakaroon ng kwalifikasyon o requirement na maging abogado ang ating mga senador o lawmaker? Hindi po pabor. Bakit hindi ka pabor, Cedric? Sa tingin ko, importante na ang bawat senador ay may sapat na kaalaman sa batas. Pero hindi ko iniisip na dapat requirement ang pagiging abogado ang isang senador. Ang mga senador ay inihalal para kanatawin ang paong bayan, hindi lang para magbigay ng legal expertise. Maganda rin ang take nila. Ngayon, napakainit na usapin ito mga kapuso. Kayo ba? Anong tingin nyo? Dapat na nga bang gawing isang requirement na pagiging abogado sa isang senador o isang mambabatas dito sa Pilipinas? Marami pa po tayong POV aalamin mamaya. Dito lang yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Mainit na tinututukan naman ng bayan ngayon ang mga ganap sa Senado. Mamaya nga po, itutuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. At kaugnay niyan, may debate ang taong bayan sa credentials ng pagiging senador. Ang tanong, dapat nga bang abogado ang isang senador o lawmaker? Good question. Ganda. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga dito sa POV! Si Jusa. Aalamin ang campus POV ng mga kabataan sa isyong yan. Jusa, let's hear their POV. Ay, saya nila. Good morning mga kapuso at syempre welcome back dito po sa ating segment na POV kung saan boses ng masa ang bida. At nandito po kasama pa rin po natin ang mga estudyante ng Mary School dito sa Marikina City. Grabe, ang taas ng energy ng ating mga estudyante ngayong umaga. Pero syempre, gusto na nating malaman kung mataas din nga ba kanilang awareness na nangyayari sa ating bansa. Dahil sa ngayon, nauso na po ang usapin na dapat na nga bang gawing requirement ang pagiging abogado sa isang lawmaker o senador dito sa Pilipinas. Alamin natin ang POV ng ating mga estudyante. Syempre, simulan natin sa ating affirmative side. Hello, good morning! Good morning po. Anong pangalan natin? Ethan Kylal Ramos po. Ethan, ikaw ba? Pabor ka ba na gawing abogado ang isang mambabatas o lawmaker dito sa Pilipinas? Dapat ba silang maging abogado bago maging senador? Naniniwala po na mas may advantage ang senador maging abogado dahil sila po ay nakipag-aral sa paggawa ng batas.
sila rin ay handang magpaliwanag o sumagot sa mga problema kung may debate sa Senado po. Yun. So talagang gusto mo or naniniwala ka na dapat abogado bago maging senador sa Pilipinas? Opo. Bukod sa mga advantages na nasabi mo kanina, ano pa sa tingin mo ang magiging advantage kapag ang isang senador ay abogado? Dahil po sila po ay nakipag-aral, so mas may experience sila at sila rin po ay handang sumagot sa mga problema po. So, experience talaga. Tama din naman ang point niya. Kapag kayo ay isang abogado, syempre mas maalam po kayo sa ating batas. Lalo na kayo kung kayo ay gagawa ng batas o isang mambabatas. Pero syempre, kung meron tayong affirmative, meron din dapat tayong opposition. Sino kaya ang handang kumalaban sa thoughts na sinabi ni Ethan? Sino dito ang hindi naman pabor sa pagiging abogado o dapat nga bang maging abogado ang isang senador o mambabatas? Yes, hello, good morning. Morning po. Ano pong pangalan natin? Enrique po. Enrique, ikaw ba? Pabor ka ba o hindi ka pabor na dapat abogado ang isang senador o mambabatas dito sa ating bansa? Para sa akin po, dapat hindi babor po. Bakit hindi ka pabor na dapat abogado? Kasi ngayon po, ang daming mga senato dito sa Pilipinas na hindi galing niya sa trabaho. Ngayon, nakita kami yan. Nag-runaway si Bato, may mga flood control projects na hindi galing sa trabaho ng mga senado dito ngayon po. So, para sa akin po, hindi na kailangan po. Hindi na kailangan. Dahil kung sabi ni Ethan kanina, dapat daw abogado para may alam sila sa paggawa ng batas. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa sinabi ni Ethan, dapat ba abogado para may alam sa paggawa ng batas? So okay nang hindi ka abogado pero marunong ka rin gumawa ng batas. Para sa akin po, okay naman kung hindi ka abogado, pero basta alam mo ang mga basic rules lang dito po. Oh, kung ikaw ba, botante, ilang taong ka na ba? 16. Okay, malapit ka ng bumoto. Kung ikaw ay makakaboto, ano ba sa tingin mo, kung hindi abogado, ano ba dapat ang requirements o qualification ng isang senador? Dapat alam nila po, alam sila yung basic rules, yung mga punishments, at saka yung mga penalties din po. Dapat alam din nila kung ano yung ginagawa nila para sa ating bansa. Kaya naman mga kapuso, tutok lang kayo dahil mamaya maririnig pa natin ang POV ng ilan pang mga estudyante dito sa Marist School sa Marikina. Kaya naman kung kayo naman ang tatanungin mga kapuso, pabor ba kayo o naniniwala ba kayo na dapat abogado ang mga senador o mambabatas sa Pilipinas? Let us know dahil magbabalik po tayo dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Ready na nga po ang mga estudyante ng Marist School dito sa Marikina City. Naku, mga kapuso, mukhang mainit-init ang usapin natin ngayong umaga dahil kamakailan lamang tutok ang buong bansa sa isinasagawang impeachment trial. At nakita rin po natin ang papel ng ating mga senador dito po sa isinasagawang impeachment trial dahil sila po ang dumidinig, sumusuri sa mga ebidensya at magpapasya ng magiging hatol. Kaya naman po, napuksan ang usapin, dapat nga po bang gawing requirement ang pagiging abogado ng isang senador o mambabatas sa ating bansa. At para pag-usapan ng POV ng mga estudyante ngayong umaga, meron tayo ditong mga magdedebate na magbibigay ng kanilang opinion patungkol sa ating usapin this morning. Para sa affirmative side o para naman po sa pabor na gawing requirement ang pagiging abogado sa isang senador o isang mambabatas, nandito po si Denise Bebita, isa pong grade 11 student at member ng Marist Debate Society. Para naman sa opposition, nandito naman po si Gabriel Penera, isa pong grade 11 student at also member ng Marist Debate Society. Makakasama rin po natin ngayong umaga mga kapuso ang kanila pong advisor si Miss Mary Willinea Villanueva. Isa po siyang debate teacher at moderator ng Marist Debate Society. At mukhang ready na ang Marist School. Ready na ba kayo para sa ating POV?
Mga kapuso, ready na kami. Sana ready na rin po kayo para po sa gagawin nating debate. Meron pong tig-2 rounds ang ating pong affirmative at opposition kung saan meron po silang tig-30 seconds para i-defend ang kani-kanilang mga side. Sa last round naman po ng ating debate, magkakaroon po tayo ng free flow or open conversation na mayroong 1 minute and 30 seconds para mas mapalawig ang kanilang mga perspektibo. Kaya naman, simulan na natin ang debate. Denise, you have 30 seconds and your timer starts now. Papayag ka ba na ang mismong gumagawa ng batas at nagpapatupad nito ay walang alam tungkol dito? Hindi ba't mas maganda na sila mismo sa sarili nila ay may alam para na rin sa ikabubuti natin? Kaya sang-ayon ako na dapat gawing requirement ang pagiging abogado kung ikaw ay magiging senador o lawmaker. Dahil alam naman natin na ang mga abogado ay may malalim na kaalaman tungkol sa batas at sa pagpapatupad nito. Kaya naman, mas mapapalawak nila ang ating Senado. And the time is up. That is a great opening statement from Denise. Gabriel, ano naman masasabi mo mula sa opposition? You have 30 seconds and your timer starts now. Sa katanungan na dapat ba gawing requirement na abogado ang isang lawmaker o senador, para sa akin ay hindi. Lawyers by themselves cannot represent the Filipino people. Ano nga bang issue tinatahak natin ngayon? Ang ating issue ay kung isang non-lawyer ba ay kayang gumawa ng batas na makakatulong sa karamihan ng Pilipino. At para sa akin, oo. Makikita natin na ang pagiging non-lawyer ng isang tao ay nagbibigay ng variation sa kanilang mga batas na ipapatupad para sa karamihan ng Pilipino. Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga hindi nakakatanggap nito. Just right on time, mga kapuso. Hindi na tinapos ni Gabriel ang kanyang timer. Denise, ano naman ang masasabi mo muli sa affirmative side? You have 30 seconds and your timer starts now. Hindi naman natin sinasabi na hindi pwedeng maging parte ng gobyerno ang mga hindi abogado. Ang sinasabi lang natin na ang dapat na maging may requirement na abogado ay yung mga nasa Senado o lawmakers. Alam naman natin ngayon na nagaganap ang impeachment trial. Kaya naman, sa tulong ng mga abogado na may malalim na kaalaman dito, maaaring maging mas maayos ang ating impeachment dahil sila nga ay trained para dito. Ano naman ang masasabi mo? Because Denise finished her statement before the time is up. Gabriel, paano mo naman sasagutin ang paniniwala ni Denise? You have 30 seconds and your timer starts now. Makikita natin sa ating Senado ngayon na ang ilan sa mga ating progresibong senador ay non-lawyer. At kung mapapatupad man ang iyong sinabi na dapat maging requirement ang isang abogado para maging sila ay maging senador, ito ay makakatapak sa ating demokrasya. At sa sinabi mong Senate trial natin, makikita natin ang ating mga senador na may law degree ay may kinakampihan pa rin. Ito ay nagpapakita na hindi nila ginagampanan ang kanilang gawain bilang isang lawyer na dapat walang kinakampihan at dapat maging patas sa nangyayaring impeachment trial na ito. Medyo mainit-init ang usapan dito, mga kapuso, pero mas paiinitin pa natin yan dahil sa ating round ng debate, magkakaroon tayo ng free flow or open conversation kung saan malaya po ang dalawang panig na magsagutan at mas palawigin pa ang usapin patungkol sa ating diskusyon ngayong umaga. Debaters, you have 1 minute and 30 seconds for this free flow conversation and the timer starts now. Nakadepende naman ang integridad ng isang tao sa sarili nila. Kung sila ay gusto nilang maging corrupt, nasa sa kanila na yon. Pero, hindi ba't mas okay na kapag abogado sila, mas alam nila kung tama pa ba ang ginagawa nila? Saka sabi mo nga lang, kung sila ay abogado o kung sila ay lawyer at gumagawa sila itong korupsyon, mas nakakasama ito dahil alam nila ang batas. Alam nila kung paano ito dayain. Alam nila kung paano ito dayain na para makasakit sa atin at para magawa ang kanilang kagustuhan. Kaya para sa akin talaga, hindi dapat natin ito patupad. Tulad na lang sa mga ibang bansa, kung papatupad man natin to, tayo lang merong gantong sistema na dapat abogado o lawyer ang isang Senado. Pwede naman tayo ang mauna dito. Bakit hindi, di ba? Kasi may kita din naman natin na yung ibang mga bansa na maayos at progresibo ang kanilang gobyerno, ang bumubuo ng kanilang Senado at lawmaking ay puno rin naman ng abogado. Kaya bakit hindi natin pwede yun i-apply sa ating bansa para mas mapabuti ito? Kung nakikita nga natin sa ating bansa, ang ating mga progresibong senador ay walang non-law degree. Pero sa kanila ang political science, law management, at iba pa. Kaya kung ipapatupad natin na sila ay dapat lawyer o dapat abogado, ito ay makakasira sa ating sistema. At ito ay mas makakasama pa dahil nga sa aking sinabi na ang ilang mga abogado natin na nagiging senador ay nagiging corrupt at mas nakakasama ito sa ating bansa. Pwede pa rin naman silang maging parte ng gobyerno, pero doon lamang sila sa
mga parte katulad ng representatives at maaari pa rin naman silang magbigay ng mga suhestyon o mga bills para maipasa ito ng Senado. And the time is up, mga kapuso. Natapos po ang ating debate ngayong umaga. Maraming salamat, Denise. Maraming salamat, Gabriel. Palakpakan naman po natin ang mga estudyante ng Marist School. At syempre, maraming salamat din po, Ma'am Mary Villanueva, ang advisor ng atin po Marist Debate Society at ng ating pong mga estudyante dito po ngayon sa Marist School. Again, congratulations. Palakpakan naman po natin ang Marist School, mga kapuso. At syempre po, katulad ng nakararami, minsan na rin po ako nagpahayag na dapat pong itaas ang kwalifikasyon para po sa ating mga mambabatas. Pero ang ating pong konstitusyon ay nakadesenyo sa kung paanong nakadesenyo ang ating demokrasya. Kung lilimitahan po natin ang kwalifikasyon, nililimitahan din po natin ang oportunidad na magkaroon ng representasyon ang mga manggagawa, mangingisda, magsasaka, guro at iba pang propesyon ng masa. At hindi naman po ibig sabihin na walang pinag-aralan o hindi nakapag-aral ay mangmang o walang alam at hindi rin naman po lahat ng edukado ay tapat at walang kakayahang mang-abuso. Marahil dapat po ang pag-usapan natin dito ay kung paano natin gagawing mataas ang ating kwalifikasyon pagdating sa karakter ng ating mga politiko. Hindi dapat ang tanong kung sila ay abogado. Ang tanong ay kung sila ba ay tapat, may integridad, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at may paninindigan. Dahil hindi naman po kailangan maging abogado para maging makabayan at maging makatao. Yan lamang po ang POV ng ating mga estudyante ngayon dito sa Marist School. Kaya naman, abangan niyo po kung saan pa po tayo iikot para marinig ang POV ng estudyante at ng mga masa. Dito lang po yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Oh, nice one, Jusa. And of course to all the students dyan sa Marikina. Good morning, mga kapuso! Kasama natin ngayon ang mga estudyante ng Marist School dito sa Marikina City at magkakaroon tayo ng UH Quiz Me on the Spot. Tatanungin natin sila tungkol sa mga current events dito sa Pilipinas. Kaya naman, sukatin na natin ang kaalaman ng ating mga estudyante. Let's begin with our first student. Sino ang gusto sumagot na tanong? Ay, talagang volunteer siya. Anong pangalan natin? My name is James Gabriel Sidegit. Anong grade mo na? Grade 11 po. Grade 11. Alright, ready ka na ba for our question? Yes na yes! Okay, ito ang katanungan. Sa nagaganap na impeachment trial ni VP Sara Duterte, sinong senador ang itinalagang presiding officer ng impeachment court? Oh my God. Sino ang presiding officer? Sino yung madalas mong makita na nakaupo doon na nagpe-preside ng trial natin? Si Senator Gatchalian. Senator Gatchalian is wrong. Ang tamang sagot ay Senator Francis Escudero. Again, you have 500 pesos. Okay na yun, may 500 pesos pa rin tayo. Now, next tayo, sino ang gusto? Ay, talagang masusulit tayo. Hello, good morning. Good morning po. My name is Ian Jedrick Alovaso Sulit. Diba, sulit ang morning natin. Anong grade mo na? Grade 9 na po. Grade 9. Maalam ka ba sa current events? Hindi po. At least, we stand an honest student. Okay, dahil honest ka, ito ang tanong para sa'yo. Sa weather system, ano ang ibig sabihin ng LPA? LPA po? Low pressure area po. Low pressure area is correct! Congratulations! 1,000 pesos para sa kay Sulit! At syempre mga kapuso, gusto pa natin magkaroon ng mas maraming pang kaalaman. Kaya naman kung gusto niyo pa pong matuto tuwing umaga, tutok lang kayo dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.